Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa epiko. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa epiko, partikular na sa mga katangian ng epiko. Umiikot ang kwento sa mapanganib na pakikipagsapalaran ng bayani. Ang epiko ay tumatalakay sa pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan sa mga makapangyarihang nilalang. Dalawa, may mga bansag o pagkakakilanlan ng mga tauhan. Karaniwang dinadagdagan ng epitet ang mga pangalan ng tauhan upang mas matandaan ito ng mambabasa. Ang epitet ay pang-uri na naglalarawan sa tao o bagay. May malawak na tagpuan, hindi lamang sa isang tagpuan at oras na ganap ang kwento. Maaaring maganap ang istorya nito sa iba't ibang parte ng mundo o maging sa buong kalawakan at ibang mundo. Lalaman ng mahabang kawikaan na galing sa mga tauhan. Sunod, pagkakaroon ng supernatural na mga pangyayari. Hindi mawawala sa epiko ang mga kabula-bulalas na mga pangyayari tulad ng pakikisalamuha ng Diyos sa mga tao. Naglalaman din ito ng mga hindi kapanipaniwalang mga pangyayari. Sunod, ipinapakita ang agwat sa pagitan ng mga Diyos at mga mortal na tao. Sa pakikisalamuha ng mga Diyos sa mga tao, laging pinapakita ang kalamangan ng mga ito sa mga kayang gawin ng mga tao. Sunod, may mga bayaning nagsisilbing modelo at huwaran sa mga mamamayan. Ang epiko ay ginawa upang maging inspirasyon ng mga katutubo para ipaglaban ang tama. Ang mga bayani sa uri ng panitikang ito ay nagpapakita ng mga katangian tulad ng pagiging matapang at pagkakaroon ng paninindigan na nagiging dahilan upang tularan sila ng mga tao. Sumunod, naglalaman ng mga matatalinhagang salita. Isa rin sa mga katangian ng epiko ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita kung saan napapagana ang isip ng mga mambabasa sa kung ano ba talaga ang ibig ng mga salitang nakapaloob sa akda. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Mga katangian ng epiko. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!